Dear Kuya Poy, ako po si Geraldine, 30 years old, mula dito sa Rizal. Meron na po akong kasintahan. Primo ang pangalan niya. Ang dahilan kung bakit po ako napasulat sa inyong programang Heart to Heart ay para humingi ng payo sa pinagdaraanan kong problema nga kay Primo na aking boyfriend. Ang totoo po kasi niyan, hindi ko alam kung ano ba ang nangyayari sa akin. Normal lamang po ba, Kuya Poy, na matagal talagang mag-isip ang isang lalaki pagdating sa pagsasettle down o ang pagkakaroon ng pamilya kasama ang iyong matagal ng kasintahan? Ganito po kasi yun. 12 taon na kaming mag-boyfriend at girlfriend ni Primo, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapag-isip kung ano na nga ba ang plano niya para sa akin, para sa amin. Kaya minsan, Kuya Poy, ay naiisip ko na lang na back up lang ang tingin sa akin ni Primo. Kasi para bang habang hinihintay niya ang the one niya, ay ako muna ang nagsisilbing panakipbutas sa relasyon namin. Kuya Poy, masakit man sa loob ko dahil kung ikukumpara naman ang aming karera, ay parehas naman kaming meron ng hanap buhay and at the same time, meron din namang sapat na pera. Pareho naman kami ni Primo sa estadong yan. Kuya Poy, 30 anyos na ako habang si Primo naman ay 35 anyos na. Ano pa nga ba ang kulang? At hindi pa rin siya mag-level up sa relasyon namin. Sa totoo lang, sa isang dekada namin na magkarelasyon, napapagod na ako. Palagi na lang ba akong maghihintay sa wala? Kailan nga ba siya magyayaya na kami ay magpakasal na? O anuman ang konkretong plano niya para sa aming dalawa, parang wala pa rin. Maraming salamat kung sakaling mapili ninyong itampok ang kwento ko sa araw na ito, Kuya Poy. Hanggang dito na lamang muna. Lubos na gumagalang, Geraldine. Mga kapatid, napakinggan po natin kanina ang kwentong ibinahagi nga nitong si Geraldine tungkol sa kanyang boyfriend for 12 years. Tagal na Isang dosenang taon na sila magkasama. Jeff, gano'n na kayo katagal ng jowa mo? Tagal na? Ayaw sabihin. Baka makantsawan, tagal na rin pero di ba? Mag-boyfriend, mag-girlfriend pa rin for 12 years. Well, sabi nga nila, wala naman yan sa tagal. You have to be ready kasi para sa pagyaya ng kasal. Pero ang pinagtataka ko lang dito sa ikinuwento nitong si Geraldine kanina, bakit naman parang tingin mo ay panakipbutas ka lang sa relasyon? May nabanggit kasing ganyan no? Habang hinihintay pa nitong si Primo ang kanyang the one. Aba, teka lang, hindi pa ba ikaw yung the one niya sa 12 years na pagsasama ninyo? O nagiging ganyan na ang state of mind mo, ganyan na ang iniisip mo dahil nawawalan ka na ng pag-asa na ikaw ay yayayain ng mapakasal sa kanya? Pero ganito ang iisipin mo, Geraldine, you are enough. Okay? Walang problema. Primo is not. Okay? Baka siya ang hindi pa enough ang lakas ng loob. Hindi ko sinasabing hindi siya enough for you. Pero sinasabi ko rito, baka hindi pa siya ready enough na yayain ka na mapakasal sa kanya. Baka kasi kampante na rin masyado itong si Primo sa setup ninyo for 12 long years. Ayan, pero sa sitwasyon ngayon, Geraldine, na naiinip ka na nga, buti sana sasabihan pa kita kung 2 years pa lang kayo, naiinip ka na, hindi ka pa niyayaya ng pagpapakasal, sasabihin ko sa'yo, hinay-hinay ka lang, girl. Kilalanin mo pa ng husto yung partner mo. 2 years 3 years, o kahit nga 5 years. Sige, baka hindi pa enough yan. Kinikilala nyo pa rin ang isa't isa. 'Di ba? Pero hindi 12 years na. Why wait? Ito naman masasabi ko dyan, why wait if you can demand na rin
You can ask na kapag ganyan. 12 years na kayo magkasama. Ano bang plano natin? O, 30 years old na ako, 35 ka na. Yun ang sabi mo rito, di ba, Geraldine? So, pwede ka na magtanong, ano na? O, alam mo naman, tingin ko kasi ikaw yung mas mature dito sa relationship ninyo, ano? Totoong kailangan na hindi lang basta financially prepared ka. Kasi nabanggit mo kanina, no, na parehas naman kayo nagtatrabaho, meron na kayong sapat na pera nitong si Primo, yan ang tingin mo. Pero hindi lang naman yung financial status ninyo ang dapat i-check kapag kayo ay mag-iisang dibdib na o magpapakasal. You also have to be physically, mentally, emotionally, and spiritually ready sa pagpasok sa pagpapakasal. Kaya mas maganda sa ngayon ay tanungin mo ano bang kinakatakot niya. Saan bang aspeto ng buhay feeling niya hindi siya preparado. Kasi ito lang naman ang katotohanan niyan. Okay, kahit pa ang mga taong nagpakasal na, ay meron at meron pa ring panibagong makikilala sa kanilang piniling mapangasawa. Hindi makikilalang ibang tao, ha? O, iba yun. Hindi, doon mismo sa pagka magkasama na kayo sa iisang bubong, mas marami pa kayong makikilala. Kapag nagkaroon na kayo ng anak, mas makikilala nyo pa. May mga ugali tayo ng mga tao na lalo pang lalalim. It could make or break our relationship. Pero syempre, pagpapakasal yan, are you willing na mag-adjust? Are you willing to understand? And are you both willing to learn from each other? Yan naman yung inaano natin, ano? Yan din yung ini-encourage natin sa mga mag-aasawa. Hindi assurance na kilalang-kilala ko na, kaya nga kami magpapakasal na eh. 'Di ba? Kilalang-kilala ko na. Pagka yan ang sinabi pa rin sa'yo ni Primo, hindi pa kita masyado kilala after 12 long years ng relationship ninyo, something's wrong. Maybe that's the time nga na mag-decide ka na, Geraldine, tutuloy ka pa ba dyan sa 12 years na yan? Pero ang sasabihin ko na sa'yo, kapag unsure pa rin itong si Primo na ikaw ang pipiliin niya after 12 years of being in a relationship with him, umalis ka na. It's not worth it. It's not worth the wait. Kung ganyan pa rin at sinabi niya sa'yo na parang hindi pa ikaw yung the one, ano yun? Joke time, talagang mapag-iisipan mo, yung sabi mo kanina, baka pa nakipbutas lang ako habang iniintay niya yung the one niya. Pero ikaw na dapat yun, 'di ba? Kaya ano ba yung plano? Saan mo kailangan ng suporta? Saan mo kailangan ng tulong? Alam mo, Geraldine, sa takbo kasi ng kwento, parang wala ka rin boses dito sa relationship ninyo. Para napaka-submissive mo. Para nandun ka lang ikaw lang yung naghihintay palagi. Ano na bang plano nitong si Primo? Pero nagrereklamo ka na ngayon. Makipag-usap ka. You are on the same level. Dapat parehas lang kayo ni Primo na pwede ka magsalita, pwede ka magtanong, pwede ka rin mag-demand. Huwag ka masyadong submissive na, sige, 1 taon pa, wait pa tayo. Sige. Kailan tayong papakasal? Hindi, wag muna yung pag-usapan natin. Sige, anong pag-usapan natin? Iba na lang. Wag ganun. 'Di ba? Kapag meron kang sagot na importante sa'yo, dahil ito ay buhay mo, as an individual and as one na in a relationship for the longest time, 12 years. You deserve naman yung mas malinaw na direksyon saan ba tayo papunta at walang masama doon. Okay? Mag-demand ka na ng sagot kay Primo. Pwedeng sabihin niya na hindi pa ngayon, siguro after 2 years, let's go, let's do this. Edi yun, at least may plano. Hindi naman yung ura-ura daw, sige, 3 months, in 3 months time, di mas maganda. Ayan, pero mas maganda nga na meron namang plano na ikaw ay pakakasalan niya at wala naman talagang iba. Yun yung mas maganda na malaman mo, Geraldine. At all you have to do is to ask. Okay? Magtanong. Huwag masyadong isuko ang lahat at maghintay na lang palagi.